Dalawang linyang kulay rosas. Iyon lang ang nakikita ni Celestina. Dalawang malinaw na linya sa maliit na puting plastik na hawak ng nanginginig niyang kamay. Para siyang nabibingi. Ang ugong ng bentilador sa banyo ng kanilang eskwelahan, ang mga yabag ng mga estudyanteng dumaraan sa labas, ang tulo ng tubig mula sa sirang gripo lahat ay naglaho. Tanging ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib na lamang ang kanyang naririnig. Hindi siya makahinga. Dalawang linya. Isang positibo. Isang katotohanang babago sa lahat. Isang pangalan ang paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan. Marco. Agad siyang napangiti sa kabila ng kaba. Marco. Ang kanyang Marco. Bigla, ang takot ay napalitan ng isang kakaibang init. Isang pag-asa. Ang bunga ng pagmamahalan nila. Ang katuparan ng lahat ng kanilang mga pangarap. Muling sumilay sa kanyang alaala ang gabing iyon sa Fuente Osmeña Circle. Nakaupo sila sa isa sa mga bangko, tanaw ang mga ilaw ng syudad na parang mga bituing kumikislap sa baba. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kamay ni Marco na nakahawak sa kanya ay mainit. Tingnan mo yan, Celeste, bulong nito, ang hininga ay mabango at malapit sa kanyang tainga. Balang araw, magkakaroon din tayo ng sarili nating ilaw dyan. Isang bahay na para lang sa ating dalawa. Napatingin siya sa mga mata ni Marco. Sa ilalim ng buwan, nangungusap ang mga iyon ng katapatan. Ng pag-ibig na walang hanggan. Pangako, tanong niya, ang boses ay halos pabulong. Pangako, sagot ni Marco at hinalikan siya nito sa noo. Ikaw lang, Celeste. Sa hirap at ginhawa, tayo ang magkasama. Ikaw at ako laban sa mundo. Ang mga salitang iyon ang naging musika sa kanyang puso. Ang naging lakas niya sa bawat araw. At ngayon, hawak niya ang patunay. Ang simula ng kitayo na ipinangako nito. Mabilis niyang itinago ang pregnancy test sa kanyang bag at nag-ayos ng sarili. Kailangan niyang sabihin ito kay Marco. Kailangan nilang mag-usap. Hindi na siya makapaghintay na makita ang reaksyon nito. Siguradong magiging masaya ito. Siguradong yayakapin siya nito ng mahigpit. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop malapit sa universidad. Paborito nilang tambayan. Nauna siyang dumating. Paulit-ulit niyang inensayo sa kanyang isipan ang sasabihin. Paano niya sisimulan? Marco, may sorpresa ako sa'yo. Hindi masyadong corny. Marco, magiging tatay ka na. Masyadong direkta. Habang nag-iisip siya, dumating ito. Gwapo gaya ng dati sa suot nitong polo shirt at maong. Umiti ito nang makita siya, at sa isang iglap, nawala lahat ng kanyang kaba. Sorry, na-late ako. Grabe ang traffic, sabi nito at umupo sa tapat niya. Kanina ka pa? Ano nang meron? Bakit parang ang seryoso mo? Huminga siya ng malalim. Ito na. Marco T. Panimula niya, ang mga kamay ay magkahawak sa ilalim ng mesa para itago ang panginginig. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Ano iyon? Tanong nito, nakangiti pa rin. Huwag mong sabihing nakapasa ka na naman sa exam na pinakamahirap. Sabi ko na nga ba, ang talino talaga ng girlfriend ko. Umiling siya, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mas importante pa rito. Hinintay niyang mawala ang waiter pagkatapos nitong ihatid ang kanilang kape. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Buntis ako, Marco, sabi niya, ang boses ay halos hindi lumabas. Magkakababy na tayo. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay unti-unting naglaho. Napalitan iyon ng gulat. Pagkatapos ay pagkalito. At pagkatapos isang bagay na hindi niya mabasa. Isang lamig na unti-unting gumapang sa mga mata nito. Ano? Tanong nito na para bang hindi narinig ang sinabi niya. Buntis ako, ulit niya, medyo mas malakas na ngayon. Magiging tatay ka na. Tumingin si Marco sa paligid na parang natatakot na may ibang makarinig. Pagkatapos ay tumingin ito pabalik sa kanya, at sa pagkakataong iyon, nakita niya ang emosyon sa mukha nito. Hindi saya. Hindi excitement. Kundi takot. At galit. Hindi maaari, mahinang sabi nito, halos sa sarili lang. Paano nangyari yan? Nag-iingat tayo, di ba? Naramdaman ni Celeste na nanuyo ang kanyang lalamunan. Marco, nangyayari talaga to, pero di ba ito naman ang gusto natin?
Ang bumuo ng pamilya. Tumawa si Marco, ngunit walang saya sa tawa nito. Isang tawang mapait. Pamilya. Celeste, estudyante pa lang tayo. May mga pangarap pa ako. May mga pangarap pa tayo. Paano na iyon? Kaya natin to, pilit niyang sabi, kinukumbinsi hindi lang si Marco, kundi pati ang sarili niya. Magtutulungan tayo. Gaya ng pangako mo. Umiling-iling si Marco, ang mga kamay ay napasabunot sa sariling buhok. Hindi. Hindi ako handa, Celeste. Hindi ko kayang isakripisyo ang kinabukasan ko para dito. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Naramdaman ni Celeste ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang init na kanina idala ng pag-asa ay biglang nanlamig. Anong-anong ibig mong sabihin? Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata ay walang emosyon. Malamig. Malayo. Hindi ito ang Marco na minahal niya. Palaglag mo iyan. Isang salita. Dalawang salita. Ngunit winasak nito ang buong mundo ni Celestina. Hindi siya nakagalaw. Hindi siya nakapagsalita. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Tumayo si Marco. Dumukot ito ng pera sa kanyang wallet at ipinatong sa mesa. Sapat para sa 2 kape at sobra pa. Parang bayad sa isang transaksyon. Sorry, Celeste. Pero hindi ko kaya. Pagkasabi noon, tumalikod ito. Hindi man lang ito lumingon. Naglakad ito palayo, palabas ng coffee shop, at bawat hakbang nito ay parang isang pako na ibinabaon sa puso ni Celestina. Naiwan siyang mag-isa sa mesa. Nakatitig sa perang iniwan nito. Nakatitig sa pinto kung saan ito naglaho. Ang 2 linya ay hindi na simbolo ng pag-asa. Ito na ngayon ang simbolo ng kanyang nag-iisang laban sa mundo. Ilang oras na lumipas, pero si Celeste ay nakaupo pa rin sa parehong silya, sa parehong coffee shop. Ang kapeng in-order nila ni Marco ay matagal nang nanlamig. Ang perang iniwan nito ay hindi niya pa rin ginagalaw, na parang isang maruming bagay na ayaw niyang mahawakan. Hindi niya matanggap. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang huling pag-uusap nila. Ang malamig na mga mata ni Marco. Ang mga salitang binitiwan nito na tumusok sa kanyang puso. Palaglag mo iyan. Hindi. Hindi iyon ang Marco na minahal niya. Ang Marco niya ay nangako. Ang Marco niya ay nangako ng kisila, laban sa mundo. Baka nagulat lang ito. Baka natakot. Iyon siguro. Kailangan niya itong makausap muli kapag kalmado na ito. Kapag napag-isipan na nito ang lahat. May isang huling hibla ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Dali-dali siyang tumayo, isinukbit ang bag sa balikat, at lumabas ng coffee shop. Hindi niya pinansin ang pera sa mesa. Nagpara siya ng jeep at nagpahatid sa isang pamilyar na address. Ang address ng bahay nila Marco. Habang papalapit siya, lalong lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ang kanilang subdivision ay para sa mga mayayaman na may matataas na pader at gwardiyadong tarangkahan. Sa bawat paghakbang niya sa malinis at tahimik na kalsada, pakiramdam niya ay lalo siyang nagiging maliit at hamak. Nang sa wakas ay narating niya ang mansyon ng mga De Villa, natigilan siya. Ang dambuhalang gate na bakal ay parang isang pader na humaharang sa pagitan ng mundo nila at ng mundo niya. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng natitirang lakas ng loob, at pinindot ang doorbell. Isang kasambahay ang nagbukas ng maliit na pinto sa gilid. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Sino po sila? Hinahanap ko po si Marco. Si Celeste po ito, kaibigan niya, sagot niya, pilit na pinatatatag ang boses. Wala po si Sir Marco. Pero sandali lang po, sabi ng kasambahay at isinara ang pinto. Nag-antay si Celeste sa labas. Bawat segundong lumilipas ay parang isang oras. Maya-maya, muling bumukas ang pinto. Pumasok po kayo. Pinapatawag po kayo ni Senora. Senora. Ang ina ni Marco. Si Doña Victoria de Villa. Kinabahan si Celeste pero pumasok pa rin siya. Inakay siya ng kasambahay sa loob ng mansyon, sa isang sala na mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan niya. Ang mga muebles ay gawa sa mamahaling kahoy, ang sahig ay kumikinang sa kintab, at may isang dambuhalang chandelier na nakabitin mula sa mataas na kisam.
Malamig ang hangin mula sa aircon, at ang buong lugar ay may amoy ng pera at kapangyarihan. At doon, sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo sa isang silyang parang trono, ay si Doña Victoria. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang mukha ay walang emosyon. Tumingin ito sa kanya, hindi bilang isang tao, kundi bilang isang dumi na napadpad sa kanyang mamahaling carpet. Maupo ka, Hija, sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng paghamak. Umupo si Celeste sa dulo ng sofa, pakiramdam niya ay lulunukin siya ng lambot nito. Alam ko na kung bakit ka narito, panimula ng matandang babae, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi na sa akin ni Marco ang lahat. Nagliwanag ang mukha ni Celeste. Talaga po? Kung ganun po, alam niyo na pong na sinubukan mong itali ang anak ko sa isang responsibilidad na hindi niya gusto, putol ni Doña Victoria, ang boses ay tumalim. Hija, hindi ako kahapon lang ipinanganak. Alam ko ang estilo ng mga babaeng tulad mo. Mga desperadang naghahanap ng magandang buhay. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Celeste. Hindi po totoo yan. Mahal ko po si Marco. Mahal po namin ang isa't isa. Isang maliit na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Victoria. Pag-ibig. Ang isang de Villa ay hindi nagpapakasal sa pag-ibig lamang. Nagpapakasal kami para sa pangalan, para sa estado sa buhay. At ikaw, Hija, ano ang maibibigay mo? Isang kahihiyan. Napayuko si Celeste, naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mukha. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang pagkatao. Hindi ko po kayo naiintindihan, mahina niyang sabi. Tumayo si Doña Victoria, kumuha ng isang puting sobre mula sa isang maliit na mesa at lumapit sa kanya. Inilapag nito ang sobre sa kandungan niya. Simple lang, Hija. Gaano ka kamahal? Sabihin mo ang presyo mo at lalayuan mo ang anak ko. Napatitig si Celeste sa sobre. Makapal iyon. Puno ng pera. Pera na maaaring bumago sa buhay niya. Pera na maaaring maging solusyon sa maraming problema. Pero sa sandaling iyon, hindi pera ang nakita niya. Nakita niya ang insulto. Ang pagyurak sa kanyang pagkatao at sa buhay na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Biglang may pumutok sa loob niya. Ang lungkot ay napalitan ng galit. Ang hiya ay napalitan ng determinasyon. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang sobre at hinarap si Doña Victoria. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Hindi po mabibili ng pera ninyo ang anak ko, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit buo. At lalong hindi ako. Sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ang sobre pabalik sa paanan ni Doña Victoria. Ang mga perang papel ay nagsabog sa sahig na parang mga basura. Nanlaki ang mga mata ng matandang babae sa gulat, bago ito napalitan ng matinding galit. Tumalikod si Celeste at nagsimulang maglakad palayo, taas noo. Hindi na niya hahayaang may yumurak pa sa kanya. Hindi na. Nang malapit na siya sa pinto, narinig niya ang malamig na boses ni Doña Victoria sa kanyang likuran. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng kahibangan mo. Sa oras na bumalik ka rito na umiiyak, huli na ang lahat para sa iyo. Hindi lumingon si Celeste. Nagpatuloy siya sa paglakad, palabas ng mansyon, palabas ng kanilang mundo. Ang mga luha ay nagsimula ng bumuhos sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng isang pangako sa sarili. Itataguyod niya ang kanyang anak. Mag-isa. Ang 10 taon ay lumipas na parang isang panaginip na minsan ay isang bangungot, at minsan naman ay isang patunay ng katatagan. Ang unang mga taon ang pinakamahirap. Si Celeste, habang lumalaki ang tiyan, ay hinati ang kanyang oras sa pag-aaral ng medisina sa umaga at pagtatrabaho sa isang maliit na karinderya sa gabi. Ang amoy ng mantika at sibuyas ay kumakapit sa kanyang damit, kasama ng mga mapanghusgang tingin at bulungan mula sa kanyang mga kaklase. Sayang, matalino pa naman. Sino kaya ang ama? Hindi na makakatapos yan. Ang mga salitang iyon ay mga bubog na tinatapak-tapakan niya araw-araw. May mga gabi na uwi siya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, pagod ang katawan at durog ang puso. Yayapusin niya ang kanyang unan at iiyak ng walang tunog, para walang makarinig, para walang makaalam ng kanyang kahinaan. Ngunit sa tuwing mararamdaman niya ang marahang sipa mula sa kanyang sinapupunan,
isang kakaibang lakas ang bumabalot sa kanya. Isang paalala. Hindi siya nag-iisa. May dahilan ang bawat pagtitiis niya. Isinilang niya ang isang malusog na batang lalaki. Pinangalanan niya itong Miguel. Ang kanyang anghel. Ang kanyang lakas. Ang araw ng kanyang pagtatapos ay hindi niya malilimutan. Habang tinatawag ang kanyang pangalan, Celestina Reyes, cum laude, umakyat siya sa entablado. Sa isang kamay ay hawak niya ang kanyang diploma, at sa kabilang kamay ay hawak niya ang maliit na kamay ng 4 na taong gulang na si Miguel. Ang palakpakan ng mga tao ay parang musika, tinatabunan ang lahat ng bulungan ng nakaraan. Ang mga sumunod na taon ay inilaan niya sa kanyang residency, sa mga gabing walang tulog sa ospital, sa pag-aaral para sa board exams. Si Miguel ang kanyang inspirasyon. Sa bawat tagumpay, ang unang ngiting hinahanap niya ay ang sa kanyang anak. At ngayon, okay, matapang na bata, sabi ni Celestina Reyes, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-aaruga. Nakangiti siya sa isang 5 taong gulang na batang babae na takot sa karayom. Tingnan mo, parang kagat lang ng langgam. 1, 2, 3. Ayan, tapos na. Ang puting coat ay bumagay sa kanya. Ang kanyang maliit na klinika sa loob ng Cebu Doctors Hospital ay maliwanag at puno ng mga laruan. Ang babaeng minsan ay hinusgahan ng mundo ay ngayon ang pinagkakatiwalaan ng mga magulang para sa kalusugan ng kanilang mga anak. Salamat po, Doktora Reyes, sabi ng ina ng bata, puno ng pasasalamat. Walang anuman po. Basta painumin niyo lang po siya ng gamot sa tamang oras, sagot ni Celeste, ginugulo ang buhok ng kanyang maliit na pasyente. Nang makaalis na sila, napabuntong hininga si Celeste. Isang buntong hiningang puno ng pagod ngunit may kasamang kasiyahan. Tiningnan niya ang orasan. Malapit nang matapos ang kanyang shift. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kanyang klinika at isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Ma! Tapos na po ang klasiko. Napangiti si Celeste. Pumasok ang 9 na taong gulang na si Miguel, nakasuot pa ng kanyang school uniform, ang bag ay nakasukbit sa isang balikat. Dumiretso ito sa kanya at yumakap ng mahigpit. Kumusta ang araw mo, anak? Tanong ni Celeste, hinahalikan ang tuktok ng ulo nito. Okay lang po. May star na naman ako sa math, pagmamalaki nito. Ikaw, ma? Marami ka bang tinulungang mga bata ngayon? Naman, sagot ni Celeste. Paborito kong trabaho yan, di ba? You're a hero, ma, sabi ni Miguel na nagpatunaw sa puso ni Celeste. Ito ang lahat ng iyon. Ang bawat luha, bawat pagod, bawat sakripisyo ay nagkakahalaga dahil sa batang ito. Reyes. Isang malamig at baritonong boses ang pumutol sa kanilang sandali. Napalingon si Celeste. Nakatayo sa may pinto si Rafael Sarmiento. Isa sa mga pinakamagaling na surgeon sa ospital at kilala rin bilang isa sa mga pinakamahirap pakisamahan. Matangkad ito, seryoso ang mukha at ang mga mata ay matalim tumingin. Palagi itong propesyonal, malayo at tila walang panahon para sa maliliit na usapan. Sarmiento, bati ni Celeste, napatayo ng tuwid. May kailangan po kayo? Hindi nito pinansin ang kanyang tanong. Dumiretso ang tingin nito sa mga papel na hawak nito. I reviewed the chart for the patient in room 302. You recommended conservative management. Disagree. The symptoms point to a possible surgical case. We should run more tests. Ang boses nito ay walang emosyon direkta. Parang isang hatol. Bahagyang nagulat si Celeste sa pagiging prangka nito. With all due respect, doctor, the child is stable. I believe running invasive tests at this point would cause more trauma. I want to observe him for another 24 hours. Nag-angat ng tingin si Sarmiento. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Pakiramdam ni Celeste ay sinusuri nito hindi lang ang kanyang desisyon, kundi ang buong pagkatao niya. 24 hours. If there's no improvement, I'm taking over. I will not risk a patient's life for observation, sabi nito, ang bawat salita ay may diin. Pagkatapos, tumalikod na ito at umalis, na parang hindi man lang napansin si Miguel na nakatayo sa tabi ni Celeste. Napabuga ng hangin si Celeste. Grabe talaga ang doktor na iyon, bulong niya sa sarili.
Ma, sino po yun? Nakakatakot naman siya, sabi ni Miguel. Ngumiti si Celeste at ginulo ang buhok ng anak. Hayaan mo na iyon. Tara, uwi na tayo. Nagluto si Lola mo ng paborito mong adobo. Kinuha niya ang kanyang bag at hinawakan ang kamay ni Miguel. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, papunta sa parking lot, naramdaman ni Celeste na parang may nakatingin sa kanila. Lumingon siya. Sa di kalayuan, malapit sa entrance ng hospital lobby, nakatayo si E. Sarmiento. Nakatingin ito sa direksyon nila. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya at sa kanyang anak. Hindi galit, hindi rin masaya. Ang mukha nito ay blanko, ngunit sa mga mata nito ay may isang komplikadong emosyon na hindi niya mawari. Isang lungkot. Isang pangungulila. Hindi niya masabi. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas ng tingin at naglakad palayo, nawala sa karamihan. Naiwan si Celeste na nakatayo, hawak ang kamay ng kanyang anak, at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, isang bagong uri ng katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi pa man nakakalipas ang 2 araw mula sa kanilang tensyonadong pag-uusap, ang propesya ni Effie. Rafael Sarmiento ay nagkatotoo sa paraang hindi inaasahan ni Celeste. Isang T-code blue ang umalinggao sa pediatric ward. Tumakbo si Celeste papunta sa room 302, ang puso niya ay kumakabog. Ito ang pasyenteng pinagtatalunan nila. Pagpasok niya, ang eksena ay purong kaguluhan. Ang bata ay hirap na hirap huminga, ang mga labi ay nagsisimula ng mangitim, at ang monitor ng puso ay nagbibigay ng isang nakakabinging, tuloy-tuloy na tunog. His oxygen saturation is dropping fast. He's not responding, sigaw ng isang nurse. Prepare for intubation. Utos ni Celeste, sinusubukang manatiling kalmado sa kabila ng takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Habang inaayos nila ang mga gamit, biglang bumukas ang pinto. Si E. Sarmiento, na tila galing sa isang operasyon at nakasuot pa ng kanyang scrubs, ay pumasok na parang isang buhawi. Isang tingin lang sa pasyente at sa monitor, at alam na niya ang lahat. Walang sinabi. Walang "I told you so" di. Agad siyang kumilos. Move, sabi niya sa resident doctor na nasa ulunan ng bata. Ang boses niya ay kalmado, kontrolado, ngunit may bigat ng otoridad na nagpatahimik sa buong kwarto. Nagkatinginan sila ni Celeste. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng personal na tensyon. Mayroon na lamang isang layunin, ang iligtas ang bata. Vitals, tanong ni Sarmiento, ang mga mata ay nakapokus sa pasyente. DE is plummeting, heart rate is erratic, mabilis na sagot ni Celeste, habang sinusuri ang monitor. Laryngoscope, utos ni Sarmiento. Mabilis itong inabot ng nurse. Sa loob ng ilang segundo, sa ilalim ng kanyang ekspertong mga kamay, matagumpay niyang naintubate ang bata. Ang bubag start compressions, sabi niya, at si Celeste naman ang nagsimulang mag-chest compressions, ang bawat diin ay isang dasal. Nagtrabaho sila na parang isang perpektong makina. Ang mga utos ni Sarmiento ay mabilis at malinaw. Ang mga sagot at kilos ni Celeste ay agaran at wasto. Sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng salita. Sa unang pagkakataon, nakita ni Celeste ang totoong Effie Sarmiento. Wala ang malamig na tingin, wala ang pagiging suplado. Ang naroon ay isang doktor na may matinding dedikasyon, isang general sa gitna ng digmaan na gagawin ang lahat upang manalo. Isang paghanga ang unti-unting umusbong sa kanyang puso, isang paghangang propesyonal na hindi niya naramdaman para sa kanino man. Pagkatapos ng ilang minuto na parang habambuhay, ang tunog ng monitor ay nagsimulang magbago. Ang tuloy-tuloy na tunog ay napalitan ng isang mabagal, ngunit regular na beep beep beep. We have a gerekidad, mahinang sabi ni Celeste, na pahinto sa pagod. Huminga ng malalim si Sarmiento. He's stable. For now. Transfer him to the PQ. I'll monitor him myself. Tumango si Celeste, basang-basa ng pawis. Nang paalis na ang team para ilipat ang pasyente, naiwan silang dalawa sa tahimik na kwarto. Magaling ka, sabi ni Sarmiento, nakatingin pa rin sa papalayong kama. You kept him alive long enough. Team effort yon, Duff, sagot ni Celeste. Nagkatinginan sila. Isang tango. Isang mutual na respeto.
At pagkatapos, tumalikod na ito at umalis, bumalik sa pagiging misteryosong surgeon na kilala ng lahat. Kinagabihan, sa kanilang maliit na apartment, ang tagumpay na iyon ay parang isang malayong alaala na lamang. Ang lahat ng kanyang propesyonal na kumpiyansa ay naglaho ng bigla. Si Miguel, na kanina lang ay masiglang nagkukwento tungkol sa kanyang araw, ay biglang nanahimik at namutla. Nang hipuin ni Celeste ang kanyang noo, para siyang napaso sa init. 40.2 degrees Celsius. Ang panik ay dumaloy sa kanyang mga ugat na parang lason. Isang bagay ang malaman ang teorya sa libro, at ibang-iba kapag ang sarili mo ng anak ang nanginginig sa lagnat sa harap mo. Ang A.K. Reyes ay biglang naging si Celeste, isang ina na natatakot. Mabilis niyang isinakay si Miguel sa kotse at dinala sa emergency room ng sarili niyang ospital. Ang pamilyar na lugar ay biglang naging dayuhan at nakakatakot. Siya na ang nasa kabilang panig, ang nag-aalalang magulang sa waiting area, ang pumipirma sa mga consent form. Matapos ma-admit, nakahiga si Miguel sa isang kama sa isang pribadong silid, may nakakabit na sa kanyang maliit na kamay. Umiiyak ito ng mahina. Masakit po, bulong nito, ang mga mata ay malungkot. Elve, andito lang si Mama, sabi ni Celeste, hinahaplos ang buhok nito, habang pinipigilan ang sariling mga luha. Matulog ka lang. Mawawala din yan. Naupo siya sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng anak, at naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot ng pag-iisa. Maya-maya, may marahan siyang katok na narinig. Bumukas ang pinto. Si E.I. Sarmiento. Nakatayo ito roon, hindi na nakasuot ng scrubs, kundi ng isang simpleng polo shirt. Ang kanyang karaniwang seryosong mukha ay bahagyang lumambot. Sa isang kamay ay may dala itong maliit na paper bag. Natigilan si Celeste. Sarmiento. Anong ginagawa niyo rito? Rafael. Call me Rafael or Raf. Off-duty tayo, sabi nito, ang boses ay mas mahinahon kaysa sa dati. Narinig ko sa nurses station na na-admit ang anak mo. Dumaan lang ako para kumustahin. Pumasok ito sa loob ng kwarto, ang presensya nito ay tila na puno ang buong espasyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakakatakot. Mayroon itong dalang kapanatagan. Lumapit ito sa kama at marahang tiningnan si Miguel. Ang matalim nitong mga mata, na dati puno ng propesyonal na pagsusuri, ay ngayon puno ng isang bagay na mas malambot. Ano nang sabi ng pedia on duty, tanong nito. Viral infection daw. Mataas lang talaga ang lagnat. We just have to manage the symptoms, sagot ni Celeste, ang boses ay pagod. Tumingin si Rafael kay Miguel, na ngayon ay medyo gising na at takot na nakatingin sa kanya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael, isang bihirang pangyayari na nagpabago sa buong anyo ng kanyang mukha. Hoy, champion, mahinang sabi ni Rafael. Narinig ko matapang ka raw na bata. Bakit parang nalungkot ka yata? Nagulat si Celeste. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang magsalita si Rafael sa ganitong paraan. Tumingin si Miguel sa kanyang ina, na parang nagtatanong kung sino ang estranghero. Tumango si Celeste. Masakit po ang kamay ko, sagot ni Miguel, itinuturo ang V. Yan ba, sabi ni Rafael, umupo sa gilid ng kama. Ganyan talaga yan. Parang sa mga superhero. Yan ang nagbibigay sa'yo ng superpowers para labanan ang mga bad germs sa loob ng katawan mo. Konting tiis lang, mananalo ka rin. Isang maliit na tawa ang kumawala sa mga labi ni Miguel. Talaga po? Naman, sabi ni Rafael. Gusto mo, paggising mo bukas, wala na yung mga bad germs. Kasi matatakot sila sa'yo. Dahan-dahang tumango si Miguel, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkamangha. Hindi nagtagal, dahil sa pagod at sa gamot, muli itong nakatulog, ngunit ngayon ay mas payapa na. Tahimik na tumayo si Rafael at lumapit kay Celeste. Inabot nito ang paper bag. Kain ka. Hindi ka pa naghahapunan, sabi nito. Binuksan ni Celeste ang paper bag, mainit na lugaw at isang bote ng tubig. Isang simpleng bagay, ngunit sa mga oras na iyon, para itong ang pinakamalaking handog sa buong mundo. Salamat, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Hindi niya alam kung dahil sa pagod o sa biglaang kabaitan na ipinapakita nito. Hindi mo kailangang gawin to. Alam ko, sagot ni Rafael, nakatingin sa natutulog na si Miguel.
A mother's worry is a heavy burden to carry alone. Nagkatinginan sila. Sa ilalim ng malamyos na ilaw ng silid, nakita ni Celeste ang isang bakas ng lungkot sa mga mata ni Rafael. Isang pamilyar na lungkot. Isang bagay ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanila ni Miguel noong nakaraang araw. Ang biglaan nitong pagdalaw ngayon. May anak ka na rin ba? Tanong niya, hindi sigurado kung tama bang itanong iyon. Natigilan si Rafael. Tumingin ito sa bintana, sa dilim sa labas. Wala, mahina nitong sagot. Pero muntik na. Isang sagot na nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sa kasagutan. Bago pa man makapagsalita muli si Celeste, tumingin na ito pabalik sa kanya. Magpahinga ka na, Celeste. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako, sabi nito, inilalagay ang isang calling card sa mesa. At pagkatapos, tumalikod ito at lumabas ng silid, kasing tahimik ng kanyang pagdating. Naiwan si Celeste, hawak ang mainit na lugaw, ang puso niya ay naguguluhan. Ang si Sarmiento na kilala niya ay isang aklat na sarado. Ngunit ang Rafael na nakilala niya ngayong gabi ay isang kwentong may mga nawawalang pahina. Tiningnan niya ang natutulog niyang anak at pagkatapos ay ang calling card sa mesa. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan ang unti-unting gumapang sa kanyang puso. Isang kislap. Isang maliit, mahiyaing tibok. You're a great mother, Dr. Reyes, sabi nito kanina. Ngunit ang paraan ng pagsabi nito ng kanyang pangalan ngayon. Magpahinga ka na, Celeste. Iyon ang nagpabago sa lahat. Ang hangin ng Cebu ay kasing init at kasing lagkit ng naaalala ni Marco de Villa. 10 taon. 10 mahahabang taon sa malamig at walang kulay na Canada, at ngayon ay bumalik siya sa init na ito. Ngunit ang init ay hindi umabot sa kanyang puso. Hila-hila niya ang kanyang maleta palabas ng Mactan Cebu International Airport. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak, ang kanyang mukha ay guhit-guhit ng pagod at pagkabigo. Hindi ito ang pagbabalik na pinangarap niya. Umuwi siyang isang talunan. Pagkasakay niya sa taxi, kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa kanyang asawa. Nasaan ka na? Nag-type siya ng maikling sagot. Nasa Cebu na. Agad tumawag ang telepono. Alam na niya kung ano ang kasunod nito. Bumalik ka? Bakit hindi ka nagsabi? Ang boses ni Isabel sa kabilang linya ay malamig at walang pagmamahal, puno ng akusasyon. Kailangan ko ng espasyo, Isabelle. Pagod na ako, sagot ni Marco, ipinikit ang mga mata. Pagod? O tumatakas ka na naman, tumawa ito ng mapakla. Ganyan ka naman palagi, Marco. Kapag mahirap na ang sitwasyon, tatakbo ka. You're a coward. Tapusin na natin to, sabi ni Marco, ayaw nang makipagtalo. Fine. Just send the money. Yun lang naman ang habol ko sayo, sabi ni Isabelle bago ibaba ang tawag. Ibinato ni Marco ang cellphone sa tabi niya. Ganoon na lang iyon. Ang 10 taon ng pagsasama, ang pangakong binuo nila sa ibabaw ng kasinungalingan, ay nagtapos sa isang usapan tungkol sa pera. Ang kanyang ina, si Doña Victoria, ang nagtulak sa kanya na pakasalan si Isabel, isang nurse na may malaking pangarap na makarating sa Canada. Isang kasunduan. Si Isabel ang magiging i-excuse niya para iwanan si Celeste, at si Marco naman ang magiging tiket ni Isabel para sa isang bagong buhay. Ang plano ay perpekto. Ngunit ang buhay na itinayo nila ay isang impyerno. Nagpahatid si Marco sa isang hotel. Sa sumunod na mga araw, wala siyang ginawa kundi magkulong sa kwarto, uminom, at isipin ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang mukha ni Celeste ang palaging lumalabas sa kanyang isipan, ang huling beses na nakita niya ito, ang mga mata nitong puno ng sakit at pagtataka sa coffee shop. Ang pagsisisi ay parang laso na unti-unting pumapatay sa kanya. Pagsisisi hindi lang sa ginawa niya kay Celeste, kundi sa buhay na sinayang niya. Isang hapon, hindi na niya natiis ang pagiging mag-isa. Lumabas siya at nagpunta sa Ayala Center Cebu, umaasang ang dami ng tao ay makakatulong para maibsan ang kanyang kalungkutan. Naglalakad siyang walang direksyon nang may marinig siyang isang tawa. Isang pamilyar na tawa. Matamis. Masaya. Napahinto siya. Lumingon siya sa pinanggalingan ng tunog sa isang ice cream shop. At doon, nakita niya ito.
Si Celeste. Ngunit hindi ito ang Celeste na iniwan niya. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay mas maganda, mas matatag. Ang kanyang buhok ay maayos, ang kanyang damit ay simple ngunit elegante. Mayroon siyang aura ng kumpiyansa at kapayapaan. At may kasama siya. Isang batang lalaki. Mga 9 o 10 taong gulang. Magkahawig sila. Parehong mga mata, parehong ngiti. Ang bata ay tumatawa habang sinusubuan siya ng ice cream ni Celeste. Parang may kung anong humigpit sa dibdib ni Marco. Hindi siya makahinga. 10 taon. Ang edad ng bata. Iyon sana ang anak niya. Iyon sana ang buhay niya. Ang masayang pamilyang iyon na pinanonood niya mula sa malayo, iyon sana ang pamilya niya. Ngunit pinili niyang talikuran ang lahat ng iyon para sa isang buhay na puno ng kasinungalingan at kabiguan. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin, Celeste, ako to. Patawarin mo ako. Pero nanigas ang kanyang mga paa. Anong karapatan niya? Pagkatapos ng 10 taon ng pananahimik, bigla na lang siyang susulpot na parang kabute. Pinanood niya lang sila mula sa malayo, isang multo ng nakaraan. Nakita niya kung paano punasan ni Celeste ng tissue ang gilid ng labi ng bata. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata nito, isang dalisay at walang kondisyong pagmamahal na minsan ay para sa kanya. Nang tumayo sila para umalis, nagtago si Marco sa likod ng isang malaking poste. Sinundan niya sila ng tingin hanggang sa mawala sila sa paningin niya. Naiwan siyang nanginginig. Ang pagsisisi ay hindi na lang isang lason, isa na itong apoy na tumutupok sa kanyang kaluluwa. Bumalik siya sa kanyang hotel room, ngunit hindi na para magmukmok. Isang bagong damdamin ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Isang desperadong obsesyon. Kailangan niyang malaman ang lahat. Kinabukasan, tumawag siya sa isang private investigator. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang babae, sabi ni Marco sa telepono. Celestina Reyes ang pangalan niya. Mabilis ang naging resulta. Pagkalipas ng 2 araw, isang sobre na puno ng impormasyon at mga litrato ang iniwan sa lobby ng hotel para sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binubuksan ito. Pangalan, Celestina Celeste Reyes. Profession, Pediatrician, Cebu Doctors Hospital. Anak, Miguel Reyes, 9 na taong gulang. Walang nakarehistrong ama sa birth certificate. Doctor. Naging doktor si Celeste. Ang pangarap na minsan nilang pinag-usapan, tinupad niya. Mag-isa. Ang paghanga ay sumuntok sa kanya, na sinundan agad ng matinding inggit at hiya. Tinupad niya ang pangarap niya habang siya, si Marco, ay nalugmok sa isang buhay na hindi niya gusto. Tiningnan niya ang mga litrato. Si Celeste na nakasuot ng puting coat. Si Celeste na nakangiti kasama ang mga kasamahan. Si Celeste na sinusundo si Miguel mula sa eskwelahan. Mukha siyang masaya. Masaya nang wala siya. Isang partikular na litrato ang kumuha ng kanyang atensyon. Si Celeste at Miguel, kasama ang isang lalaki. Matangkad, seryoso at gwapo. Nakasuot din ito ng puting coat. Nakalagay sa caption, J. Rafael Sarmiento, kasamahan sa ospital. Isang selos na hindi niya naramdaman sa loob ng 10 taon ang biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Isinara niya ang sobre. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na hindi nagaling sa pagsisisi, kundi sa isang makasariling pagnanasa. Hindi ito tungkol sa paghingi ng tawad. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kung ano ang dapat ay sa kanya. Kailangan ko siyang makuha pabalik, bulong niya sa sarili, sa katahimikan ng kanyang kwarto. Siya at ang anak ko. Akin sila. Inayos niya ang kanyang sarili. Nag-ahit. Nagsuot ng pinakamagandang damit na dala niya. Tumingin siya sa salamin. Ang Marco de Villa na nakatingin pabalik ay hindi na ang talunang bumaba ng eroplano. Isa itong lalaking may misyon. Nagmaneho siya papunta sa Cebu Doctors Hospital. Inalam niya ang schedule ni Celeste. Hinintay niya ito. At doon, sa parking lot ng ospital, habang naglalakad si Celeste papunta sa kanyang sasakyan, hinarang niya ito. Celeste. Ang pangalan niya ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang panalangin. Pagod na pagod si Celeste. Buong araw siyang abala sa kanyang mga pasyente,
at ang isip niya ay paminsan-minsang lumilipad sa nangyari kagabi. Sa pagdalaw ni Rafael. Sa kabaitan nito. Habang naglalakad siya sa parking lot ng ospital, papunta sa kanyang ngunit maaasahang kotse, ang iniisip niya lang ay ang makauwi at mayakap ang kanyang anak na si Miguel, na nakalabas na ng ospital kaninang umaga. Celeste. Isang boses mula sa nakaraan. Isang boses na akala niya ay hindi na niya muling maririnig. Natigilan siya, ang kamay ay nakahawak na sa pinto ng kotse. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa harap niya si Marco de Villa. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang ingay ng mga sasakyan sa paligid ay nawala. Para siyang bumalik sa coffee shop 10 taon na ang nakalipas. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil, lahat ay bumalik sa isang iglap na parang sariwa pa. Ibang-iba na si Marco. May mga guhit na ng pagod sa kanyang mukha at ang mga mata niya ay mailungkot na wala roon dati. Ngunit siya pa rin iyon. Ang lalaking nangako sa kanya ng mundo at siya ring kumuha nito pabalik. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Celeste. Ang boses niya ay malamig at matigas, isang pader na agad niyang itinayo sa pagitan nila. Celeste, mag-usap tayo, please, pakiusap ni Marco, humakbang papalapit. Otomatikong umatras si Celeste. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi niya, binuksan ang pinto ng kanyang kotse. Sandali lang, sigaw ni Marco, ang desperasyon ay halata sa kanyang boses. Pinigilan niya ang pagsara ng pinto. Alam kong galit ka. May karapatan kang magalit. Pero pakinggan mo muna ako. Tiningnan siya ni Celeste, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal na niyang kinimkim. Pakinggan? 10 taon, Marco. 10 taon kang nanahimik. 10 taon na wala akong narinig mula sa'yo. At ngayon, bigla ka na lang susulpot dito na parang wala lang. Anong gusto mo? Nabatiin kita. Hindi, sabi ni Marco, ang boses ay basag. Gusto kong humingi ng tawad. Biglang lumuhod si Marco sa sementadong sahig ng parking lot. Ang mamahalin niyang pantalon ay nadumihan. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumingin. Celeste, patawarin mo ako, sabi niya, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ko sinasadya. Pinilit lang ako ni Mama. Binigyan niya ako ng pera, ng tiket papuntang Canada, tinakot niya ako. Sinabi niya na sisirain niya ang buhay mo kung hindi ako susunod. Bata pa ako noon, duwag ako natakot ako. Pero maniwala ka sa akin, Celeste, bawat araw sa loob ng 10 taon, ikaw ang iniisip ko. Pagsisisi ang kasama ko sa bawat paggising. Ang bawat salita ay isang pag-amin. Isang pag-amin na hindi lang pala siya basta iniwan, ipinagpalit siya sa pera at sa isang madaling pagtakas. Ang sakit ay lalong tumindi. Ngunit sa ilalim ng sakit, mayroon ng isang bagay na mas matibay. 10 taon ng pagiging mag-isa. 10 taon ng pagiging ina at ama sa kanyang anak. 10 taon ng pagbuo sa sarili niyang wasak. Tumayo ka dyan, Marco, mahinahon ngunit matatag na sabi ni Celeste. Nakakahiya. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Dahan-dahang tumayo si Marco, ang mukha ay puno ng pag-asa. Pinapatawad mo na ba ako? Tumingin si Celeste sa malayo. Sa likod ni Marco, sa di kalayuan, nakita niya ang isang pamilyar na figura na kalalabas lang ng ospital. Si Rafael. Nakatingin ito sa direksyon nila, ang mukha ay hindi mabasa. Muling ibinalik ni Celeste ang tingin niya kay Marco. Hindi, sabi niya, ang boses ay buo at walang pag-aalinlangan. Hindi mo naiintindihan, Marco. Ang paghingi mo ng tawad ay hindi para sa akin. Para yan sa sarili mo, para gumaan ang loob mo. Pero hindi yan ganoon kasimple. Ang buhay ko, Marco, ay hindi huminto noong iniwan mo ako. Itinuloy ko to, binuo ko ulit. Mag-isa. Ang anak ko, pinalaki ko siyang mag-isa. Kaya kung ano man yang gusto mong ayusin sa nakaraan, pasensya ka na, pero sarado na ang kabanatang yon. 10 taon kang nawala, Marco. Natuto kaming mabuhay nang wala ka. Hindi ka na namin kailangan. Ang huling mga salita ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok. Sumakay si Celeste sa kanyang kotse. Isinara niya ang pinto. Bago niya paandarin ang makina, tiningnan niya si Marco sa huling pagkakataon sa pamamagitan ng bintana. Ang lalaking minahal niya noon ay isa na lang estranghero,
isang paalala ng sakit na matagal na niyang nalampasan. Habang papaalis ang kanyang kotse, nakita niya sa side mirror ang figura ni Marco na naiwang nakatayo, mag-isa at talunan. Sa kabilang banda, nakita niya si Rafael na nakatayo pa rin sa di kalayuan. Nang magtama ang kanilang mga mata mula sa malayo, nakita ni Celeste ang isang bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Nang makalayo na siya, huminto siya sa isang tabi. Doon lang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay sa manibela. Ang tibok ng kanyang puso ay sobrang bilis. Hindi siya umiyak. Tapos na siya sa pag-iyak para kay Marco. Ngunit ang pagbabalik nito ay parang isang bato na ibinato sa isang payapang lawa. Ang mga alon ay nagsisimula palang kumalat. At natatakot siya sa kung ano ang maaaring dalhin nito sa dalampasigan ng buhay na matagal niyang pinaghirapang buuin. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan niyang sinagot ito. Celeste? Ang boses. Ang boses ni Rafael. Ayos ka lang ba? Tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala na hindi niya narinig mula kaninuman sa loob ng 10 taon. At sa hindi malamang dahilan, ang simpleng tanong na iyon ang nagpabagsak sa pader na kanyang itinayo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang balita ng pagbabalik ni Marco at ang eksena nito sa parking lot ng ospital ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy. Dumating ito sa mga tainga ni Doña Victoria de Villa na parang isang kulog sa isang tahimik na hapon. Nasa isa siyang high society gathering, isang charity event para sa mga asawa ng mga negosyante, nang ibulong ito sa kanya ng isa sa kanyang mga kaibigan. Victoria, totoo ba? Ang anak mo, si Marco, bumalik na raw. At nagluhod pa sa harap ng isang doktora sa ospital, sabi ni Senora Gomez, ang mga mata ay kumikinang sa chismis. Ang ngiti sa mga labi ni Doña Victoria ay nanigas. Pilit niyang pinanatili ang kanyang postura, ngunit sa loob-loob niya, isang bulkan ang sumasabog. Ang kahihiyan. Ang eskandalo. Ang babaeng iyon. Celestina. Pagkatapos ng 10 taon, ang pangalan ay isa pa ring lason sa kanyang dila. Akala niya ay tapos na. Akala niya ay tuluyan nang nawala ang babaeng iyon sa kanilang buhay. Ngunit heto na naman, isang multo na bumalik para sirain ang lahat. Isang hindi pagkakaunawaan lamang, Consuelo, sagot ni Doña Victoria, ang boses ay kasing tamis ng pulot, ngunit may nakatagong kamandag. Alam mo naman ang mga bata ngayon, mahilig sa drama. Ngunit alam niyang kailangan niyang kumilos. Agad. Kinagabihan, sa isang mamahaling restaurant, sinadya niyang mag-anyaya ng ilang maimpluwensyang miyembro ng board of directors ng ospital, mga taong ang asawa ay kanyang kaibigan at kasama sa mga social club. Kumusta na pala ang Cebu doctors? Tanong niya, habang eleganteng hinihiwa ang kanyang steak. Narinig ko, marami raw kayong mga bagong at magagaling na doktor. Victoria. We pride ourselves on having the best, sagot ni Ing Ledesma, isa sa mga board member. Ngumiti si Doña Victoria. Ito na ang pagkakataon niya. That's good to hear, sabi niya, at pagkatapos ay bumuntong hininga na parang may mabigat na problema. Pero alam mo, bilang isang ina, nag-aalala ako. Ang reputasyon ay napakahalaga, hindi ba? Lalo na sa isang propesyon na may kinalaman sa buhay ng tao. Nagkatinginan ang mga kausap niya. Halimbawa, patuloy ni Doña Victoria, ang boses ay nag-aanyaya ng kumpiyansa. Mayroon daw kayong isang batang pediatrician. Magaling daw pero may di magandang nakaraan. Isang single mother hindi malinaw kung sino ang ama. You know, it makes you wonder about her character, her morals. Mahirap magtiwala sa isang taong ganoon, hindi ba? Hindi niya binanggit ang pangalan ni Celeste. Hindi na kailangan. Ang mga buto ng pagdududa ay naitanim na. Ang lason ay nagsimula ng kumalat. Sa mga sumunod na araw, naramdaman agad ni Celeste ang pagbabago. Ang mga ngiti na dati sumasalubong sa kanya sa hallway ay napalitan ng mga iling at mga tinging umiiwas. Ang mga nurses na dati nakikipagbiruan sa kanya ay bigla na lang naging abala kapag papalapit siya. Naririnig niya ang mga bulungan kapag siya ay nakatalikod. Siya raw yung may anak sa pagkadalaga. Kawawa naman yung lalaki, hinahabol pa rin daw hanggang ngayon. Nakakahiya. Doktor pa naman. Ang bawat bulong ay isang karayom na tumutusok sa kanyang balat.
Parang bumalik siya sa kolehiyo, sa mga panahong hinuhusgahan siya ng lahat. Ang pinagkaiba lang, ngayon ay nakasuot siya ng puting coat, isang uniforme na akala niya ay magbibigay sa kanya ng respeto. Ngunit natuklasan niya na ang tsismis at panghuhusga ay kayang tumagos kahit sa pinakamatibay na baluti. Isang umaga, isang pasyente na matagal na niyang hawak, ang anak ng isa sa mga kaibigan ni Doña Victoria, ay biglang kinansela ang appointment. Pasensya na po, doktora. Nagpasya po si Maam na ilipat na lang sa ibang pedya si Junior, sabi ng sekretarya nito sa telepono, ang boses ay halatang hindi komportable. Napatulala si Celeste. Alam na niya kung ano ang nangyayari. Ang pinakamasakit ay ang epekto nito sa kanyang trabaho. Ang mga kaso na dapat ay sa kanya ay biglang napupunta sa ibang doktor. Ang mga referral ay nababawasan. Para siyang isang multo sa sarili niyang ospital. Tanging isang tao lang ang hindi nagbago. Si Rafael. Sa gitna ng mga umiiwas na tingin, si Rafael ang tienthkay na lumalapit sa kanya. Kumusta ka na? Tanong nito isang araw sa kantin ng mga doktor. Okay lang, sagot ni Celeste, pilit na humingiti. Huwag mong pansinin ang mga iyon, sabi ni Rafael, ang mga mata ay seryoso. Inggit lang sila sayo. Isang araw, nakita ni Rafael si Celeste na kumakain mag-isa sa isang sulok ng kantin. Kinuha nito ang kanyang tray at walang pasabing umupo sa tapat niya. Ang buong kantin ay natahimik. Lahat ng mata ay nasa kanila. Masarap ang sinigang ngayon, sabi lang ni Rafael, na parang wala siyang pakialam sa mga nakatingin. Ang simpleng gesto na iyon ay nagbigay ng kakaibang init sa puso ni Celeste. Sa gitna ng malamig na pagtrato ng mundo, may isang taong handang maupo sa tabi niya. Ngunit alam niyang hindi ito magtatagal. Ang kamandag ni Doña Victoria ay malakas. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit para umuwi, pumasok ang sekretarya ng hospital director. Doktora Reyes, sabi nito, ang mukha ay puno ng awa. Pinapatawag po kayo ng hospital director. Urgent daw po. Kinabahan si Celeste. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ito na ang resulta ng lahat ng tsismis. Ito na ang hatol. Naglakad siya papunta sa opisina ng direktor na parang isang bilanggo na papunta sa kanyang bitayan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay mahirap. Handa na siyang harapin ang anumang parusa. Pero sa loob-loob niya, isang tanong ang paulit-ulit, bakit? Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinaghirapan, babalik pa rin ba siya sa simula? Ang taunang charity gala ng ospital ay isa sa mga pinakamalaking social event sa Cebu. Isang gabi ng glitz at glamour, kung saan ang mga doktor, negosyante, at mga sosyalite ay nagtitipon para sa isang mabuting layunin. Para kay Celeste, ito ay isang obligasyon. Isang gabi na kailangan niyang tiisin para sa kapakanan ng kanyang propesyon. Ngayong taon, ang bigat ng obligasyon ay mas matindi. Alam niyang lahat ng mata ay nasa kanya. Alam niyang bawat kilos niya ay susuriin. Pumasok siya sa grand ballroom ng isang 5-star hotel, nakasuot ng isang simpleng asul na bestida. Hindi ito mamahalin, ngunit bumagay ito sa kanya. Huminga siya ng malalim at naglakad na may kumpiyansang hindi niya nararamdaman. Agad niyang nakita si Rafael sa kabilang dulo ng silid, nakikipag-usap sa ilang mga senior surgeon. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang maliit na tango mula kay Rafael, isang tahimik na mensahe ng suporta. Gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Mula sa main entrance, pumasok si Marco de Villa. Nakatayo siyang mag-isa, nakasuot ng isang mamahaling suit. Ang kanyang presensya ay agad na nakakuha ng atensyon. Maraming napalingon, bumubulong. At pagkatapos, ang mga tingin ay bumaling kay Celeste. Nakita ni Marco si Celeste. Isang determinasyon ang makikita sa kanyang mga mata. Nagsimula itong maglakad papunta sa kanya. Huwag dito, Marco. Please, huwag dito, dasal ni Celeste sa kanyang isipan, ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Biglang may humawak sa braso ni Marco. Isang babae. Maganda, sopistikada, at nakasuot ng isang kumikinang na gown. Ang mukha nito ay pamilyar sa ilang mga tsismosa sa silid. Si Isabel Castro, ang asawa ni Marco na madalas makita sa mga society magazines. Anong ginagawa mo? Bulong ng babae kay Marco, halatang iritado.
Gagawin ko ang tama, sagot ni Marco at hinila ang babae kasama niya, papunta pa rin sa direksyon ni Celeste. Nang makita ni Rafael ang papalapit na gulo, mabilis siyang nagpaalam sa kanyang mga kausap at lumakad papunta kay Celeste. Sabay silang dumating sa tabi niya na parang dalawang sundalong handang protektahan ang kanilang reyna. 4 na tao. Ang atensyon ng buong ballroom ay nasa kanila. Celeste, sabi ni Marco, ang boses ay malakas para marinig ng mga nasa paligid. Gusto kong ipakilala ang asawa ko, si Isabel. Tumingin si Isabel kay Celeste, ang mga mata ay maihalong pag-usisa at paghamak. At gusto kong humingi ng tawad sa'yo, sa harap niya, sa harap ng lahat, patuloy ni Marco, handang gumawa ng eksena. Marco, tigilan mo na to, mahinang sabi ni Celeste, ang boses ay nanginginig sa kahihiyan. Hindi, sabi ni Marco. Kailangang malaman ng lahat na ako ang nagkamali. Tama na iyan. Ang boses ni Rafael ay pumutol sa lahat. Hindi ito malakas, ngunit mayroon itong bigat na nagpatahimik sa lahat. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Celeste, isang kilos ng proteksyon. Tumingin si Marco kay Rafael, ang mukha ay nagdidilim sa selos. Sino ka para makialam dito? Usapan namin to. Tumingin si Rafael hindi kay Marco, kundi sa babaeng katabi nito. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Rafael ay huminto. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ang asawa ni Marco, ang babaeng puno ng paghamak sa mga mata. Si Isabel. Ang kanyang Isabelle. Ang kanyang fiancé na bigla na lang naglaho ilang linggo bago ang kanilang kasal. Ang babaeng nag-iwan sa kanya ng isang maikling sulat, sinasabing may nahanap na siyang mas mayaman, mas may maibibigay. Ang babaeng dumurog sa kanyang puso at sa kanyang tiwala sa pag-ibig. Isabel? Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Rafael na parang isang sumpa, isang multo mula sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang mukha ni Isabelle ay biglang namutla. Ang pagiging sopistikada ay nawala, napalitan ng purong takot at gulat. Kinikilala niya ang lalaki sa kanyang harapan. Ang lalaking minahal niya bago siya nasilaw sa pera. Rafael? Nanigas si Celeste sa kanyang kinatatayuan. Tiningnan niya ang gulat sa mukha ni Rafael, ang takot sa mukha ni Isabel, at ang kumpletong pagkalito sa mukha ni Marco, na hindi naiintindihan kung bakit magkakilala ang kanyang asawa at ang karibal niya. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nag-ugnay-ugnay sa isip ni Celeste, bumubuo ng isang larawang nakakasindak. Si Marco ay tumakbo kasama ang isang nurse papuntang Canada. Si Rafael ay iniwan ng kanyang fiancé, isang nurse, para sa isang mas mayamang lalaki. Si Marco at Isabel. Si Rafael at Isabel. 4 na tao. 3 puso. Isang kasinungalingan. Ang kwento ng kanilang mga buhay ay magkakabuhol-buhol sa isang paraan na hindi nila kailanman inakala. Isang masakit at mapait na tadhana. Nakatayo silang 4 sa gitna ng ballroom, sa ilalim ng tingin ng daan-daang tao, bawat isa ay nakakulong sa sarili nilang nakaraan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Si Celeste, na ngayon ay naiintindihan na ang lalaking tumutulong sa kanyang maghilom, ay nasaktan ng parehong babae na naging dahilan ng kanyang unang pagkasira. Ang gabi ng Charity ay naging isang gabi ng paglalantad. At ang pinakamalaking sikreto ay ngayon palang nabubunyag. Ang iskandalo sa Charity Gala ay ang tanging pinag-usapan sa buong Cebu sa loob ng sumunod na 24 na oras. Ang kwento ay kumalat na parang isang virus, bawat bersyon ay mas malala at mas makulay kaysa sa nauna. Para kay Doña Victoria, ito ang perpektong pagkakataon. Isang bala na ibinigay sa kanya ng tadhana. Agad niyang ginamit ang kanyang impluwensya para baluktutin ang katotohanan. Kawawang Marco, no? Pagkatapos iwanan ng asawa niya para sa ibang lalaki, ngayon naman ay ginugulo ng dati niyang girlfriend, iyan ang kwentong ipinakalat niya sa kanyang mga kaibigan. Ang doktora na iyan, si Celestina, desperada na talaga. Hindi lang pala si Marco ang gusto, pati pala yung bagong partner ni Isabel, si E.A. Sarmiento, gusto rin niyang akitin. Isang mang-aagaw. Ang kasinungalingan, kapag inulit-ulit, ay nagiging katotohanan sa isipan ng mga taong gustong maniwala rito. Para kay Celeste, ang mga sumunod na araw ay isang bangungot. Ang mga bulungan ay naging direktang mga akusasyon. Ang mga tingin ay puno na ng pagkamuhi. Ang mga pasyente ay tuluyan ng nag-cancel.
Ang kanyang klinika, na dati puno ng tawanan ng mga bata, ay ngayon ay tahimik at walang laman. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pananahimik ni Rafael. Hindi na ito lumalapit sa kanya. Hindi na ito tumatawag. Kapag nagkakasalubong sila sa hallway, umiiwas ito ng tingin. Ang init at suporta na naramdaman niya mula rito ay biglang naglaho, napalitan ng isang pader ng yelo na mas malamig pa kaysa dati. Naiintindihan niya. Siguro. Ang makita ang babaeng nanakit sa'yo, kasama ang lalaking naging dahilan ng sarili mong pagdurusa, masakit iyon. Ang malaman na ang babaeng nagsisimula mo ng pagkatiwalaan ay konektado sa bangungot ng iyong nakaraan, nakakalito iyon. Siguro kailangan niya lang ng panahon. Ngunit ang pag-unawa ay hindi nakakabawas sa sakit. Muli, naramdaman niyang nag-iisa siya. Isang hapon, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na puntahan ito sa opisina nito. Raf, sabi niya, nakatayo sa may pinto. Nag-angat ng tingin si Rafael mula sa mga papel na binabasa nito. Ang kanyang mga mata ay pagod at walang emosyon. Celeste, sabi nito, ang boses ay formal. May kailangan ka? Gusto ko lang malaman kung okay ka lang, mahina niyang sabi. Okay lang ako, sagot nito, ngunit ang mga mata nito ay nagsasabi ng ibang kwento. Medyo marami lang trabaho. Isang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Tungkol sa nangyari. Panimula ni Celeste. Huwag na nating pag-usapan, putol nito. Kailangan ko lang ng panahon para ayusin ang isip ko. I need space, Celeste. Space. Ang salitang iyon ay parang isang sampal. Tumango si Celeste, pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. CJ. Naiintindihan ko. Tumalikod siya at naglakad palayo, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang pag-asa na nagsimulang umusbong sa kanyang puso ay nalanta at namatay. Pagdating niya sa kanyang klinika, may isang opisyal na sulat na nag-aantay sa kanyang mesa. Galing sa opisina ng hospital director. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Dahil sa mga kamakailang pangyayari na nakaapekto sa reputasyon ng ospital, ang management ay nagpasya na bigyan ka ng indefinite leave of absence, effective immediately habang isinasagawa ang isang internal investigation. Indefinite leave. Isang magandang paraan para sabihing, suspendido ka. Nabitawan niya ang sulat. Napaupo siya sa kanyang silya. Ang puting coat na nakasabit sa likod ng pinto ay parang isang pangungutya. Nawala na ang lahat. Ang kanyang reputasyon. Ang tiwala ng kanyang mga pasyente. Ang respeto ng kanyang mga kasamahan. At ngayon, ang kanyang trabaho. Ang tanging bagay na pinaghirapan niya sa loob ng 10 taon para patunayan sa mundo na karapat-dapat siya. Ang pag-asang makahanap ng bagong pag-ibig, ng isang partner, ng isang pamilya, na wala na rin. Umuwi siya sa kanilang apartment na parang isang kaluluwang pag-alagala. Sinalubong siya ni Miguel na may dalang isang drawing. Ma! Tingnan mo, dinrawing kita, masayang sabi ng bata. Tiningnan ni Celeste ang drawing. Isang stick figure na babae na may suot na puting coat at stethoscope, nakangiti. Sa tabi nito ay isang maliit na stick figure na lalaki. You're a hero, ma, sabi ulit ni Miguel, niyakap siya ng mahigpit. Sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, isinubsob ang kanyang mukha sa balikat nito, at umiyak ng walang tigil. Ang drawing ay nalukot sa kanyang kamay. Ang ngiti sa papel ay hindi natugma sa sakit na nasa kanyang puso. Nakatayo siya ngayon sa parehong lugar, kung saan siya nagsimula 10 taon na ang nakalipas, mag-isa, wasak, at walang kasiguraduhan sa hinaharap. Naupo siya sa dilim ng kanyang sala, yakap-yakap ang kanyang anak. Tumingin siya sa kanyang puting coat na nakasabit sa isang silya. Ang simbolo ng kanyang pangarap. Ang simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon, isa na lang itong paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Lahat ba ng pinaghirapan niya ay walang saysay? Ang mga sumunod na araw ay ginugo ni Rafael sa isang personal na impyerno. Ang ospital na dati niyang kanlungan ay naging isang kulungan. Bawat sulok ay may paalala ng nangyari. Bawat mukha ay may kwento ng tsismis. Iniiwasan niya si Celeste hindi dahil sa galit siya dito. Iniiwasan niya ito dahil sa tuwing nakikita niya ang sarili niyang kahinaan. Ang kanyang pananahimik ay isang uri ng pagtataksil,
isang bagay na ipinangako niyang hindi na niya gagawin sa sinuman, ngunit heto't ginagawa niya sa babaeng nagsisimula ng magpatibok muli sa kanyang puso. Ang pagbabalik ni Isabelle ay nagbukas ng isang sugat na akala niya ay matagal nang magaling. Ang sakit at galit ay bumalik, ngunit may kasama ng awa. Awa para sa sarili niya noon at awa para kay Celeste ngayon. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang madilim na kondo-unit, tiningnan niya ang kanyang telepono. Isang litrato ni Celeste at Miguel na palihim niyang kinuha noong isang araw sa parke. Ang tawa ni Celeste. Ang saya sa mga mata ni Miguel. Isang bagay ang tumusok sa kanyang konsensya. A mother's worry is a heavy burden to carry alone. Sinabi niya iyon kay Celeste. Ngunit ngayon, sa oras na pinakakailangan siya nito, iniwan niya itong mag-isa. Ginagawa niya rito ang eksaktong ginawa ni Isabel sa kanya. Ang pagkakaiba lang, ang kasalanan ni Celeste ay ang masangkot sa isang gulong hindi naman niya sinimulan. Tumayo siya. Hindi na niya kayang magtago sa sarili niyang kaduwagan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Nagkita sila ni Isabel sa isang tahimik na bar. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay malayong-malayo na sa Isabel na minahal niya. Ang dating kislap sa mga mata nito ay napalitan ng pagod at kapaitan. Bakit mo ko gustong makausap, Raf? Tanong nito, umiinom ng alak. Gusto kong malaman ang lahat, diretsong sabi ni Rafael. Simulat sa pool. Tumawa si Isabel, isang tawang walang saya. Para saan pa? Tapos na ang lahat. Hindi para sa akin. Para kay Celeste, sagot ni Rafael. Nakita ko kung paano kanya tiningnan. Kung paano ka tiningnan ni Marco. May utang ka sa kanyang katotohanan. Natigilan si Isabel. Tumingin ito sa kanyang baso. At sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagiging desperada niyang makaalis sa Pilipinas. Ang alok ni Doña Victoria. Ang kasunduan nila ni Marco. Ang buhay sa Canada na puno ng pag-aaway at kawalan ng pagmamahal. Ang pagbabalik nila dahil naubos na ang pera ng pamilya de Villa dahil sa masamang pamumuhunan. Sinira ni Doña Victoria ang buhay niya, mahinang sabi ni Isabel, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tulad ng pagsira ko sa buhay mo noon. Pareho lang kaming makasarili. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, isang bagay ang naging malinaw kay Rafael. Hindi ito tungkol sa kanya o kay Isabel. Ito ay tungkol sa inhustisya na dinaranas ni Celeste. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa ospital. Nagpunta siya sa isang grocery store. Bumili siya ng mga sangkap para sa spaghetti, ng manok para sa fried chicken, at ng paboritong ice cream ni Miguel. Nang nasa tapat na siya ng pinto ng apartment ni Celeste, sandali siyang natigilan. Paano kung ayaw na siyang makita nito? May karapatan ito. Ngunit kailangan niyang subukan. Kumatok siya. Nang bumukas ang pinto, ang Celeste na nakita niya ay parang anino na lang ng babaeng kilala niya. Namumugto ang mga mata, walang kulay ang mukha. Ngunit nang makita siya nito, isang gulat ang dumaan sa mukha nito. Hindi siya nagsalita. Itinaas lang niya ang mga paper bag na dala niya. Nag-grocery ako, sabi lang niya. Pinapasok siya ni Celeste. Ang apartment ay malinis, ngunit ramdam mo ang kalungkutan sa hangin. Nasaan si Miguel? Tanong niya. Nasa kwarto. Ayaw lumabas, sagot ni Celeste. Pumunta si Rafael sa kusina at nagsimulang ilabas ang mga pinamili niya. Raf, anong ginagawa mo? Tanong ni Celeste, naguguluhan. Nagluluto, sagot niya. Gutom na siguro ang paborito kong superhero. Lumapit si Celeste. Hindi mo kailangang gawin to, kasalanan ko to, ako ang. Elefre, sabi ni Rafael, humarap ito sa kanya at hinawakan ang kanyang mga balikat. Tiningnan niya ito ng diretsyo sa mga mata. Wal kang kasalanan. Patawarin mo ako, Celeste. Patawarin mo ako kung naging duwag ako. Kung iniwan kita sa mga oras na kailangan mo ako. Natakot ako. Pero mas malaki ang takot kong mawala ka ng tuluyan dahil sa pananahimik ko. Ang mga salita ay tila nagpabagsak sa huling pader na itinayo ni Celeste. Muli, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Raf, sabi niya, ang boses ay basag. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay.
Ang init nito ay pamilyar at nakakapanatag. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Magkasama tayo. Ang conference room ng ospital ay malamig at tahimik, ngunit ang tensyon sa loob ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Nakaupo si Celeste sa isang dulo ng mahabang mesa, kaharap ang mga miyembro ng hospital board, mga lalaki at babaeng may seryosong mukha na hahatol sa kanyang kinabukasan. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Victoria de Villa, hindi bilang isang akusador, kundi bilang isang key concerned major donor. Ang kanyang presensya ay isang malinaw na banta. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang ngiti ay matagumpay. Para sa kanya, tapos na ang laban. Doktora Reyes, panimula ni Im Ledesma, ang chairman ng board. We have reviewed the incidents and the subsequent rumors that have damaged this hospital's reputation. This is your chance to explain your side. Huminga ng malalim si Celeste. Ito na. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila, hindi na may takot, kundi may determinasyon. Salamat po sa pagkakataong ito, simula niya, ang boses ay matatag. Ang mga insidente pong tinutukoy ninyo ay personal na bagay na ginamit para sirain ang aking pangalan. 10 taon na po akong nagsisilbi bilang doktor. Sa 10 taon na iyon, ang tanging naging basehan ko sa aking trabaho ay ang kapakanan ng aking mga pasyente. Ang nakaraan ko, ang pagiging isa kong ina, hindi po nito binabawasan ang aking kakayahan o ang aking dedikasyon. Ngunit, doktora, sabat ni Doña Victoria, ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Hindi mo maikakailan na ang iyong personal na buhay ay nagdulot ng eskandalo. Isang kahihiyan sa isang institusyong tulad nito. Bago pa man makasagot si Celeste, bumukas ang pinto ng conference room. Lahat ay napalingon. Pumasok si Ike Rafael Sarmiento. Naglakad siya papasok na may kumpiyansa at otoridad, at tumayo sa likod ni Celeste, ang kamay ay nakalagay sa kanyang balikat bilang suporta. Excuse me for interrupting, sabi ni Rafael, ang boses ay malamig at direkta. Ngunit mayroon akong impormasyon na mahalaga sa internal investigation na ito. Nanlaki ang mga mata ni Doña Victoria. Sarmiento, this is the private meeting. This involves me, sagot ni Rafael. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa katotohanan. Ngunit hindi lang si Rafael ang pumasok. May isa pang tao sa likod niya. Isang taong hindi inaasahan ng lahat, lalo na ni Doña Victoria. Si Marco. Namumutla si Marco, nanginginig, ngunit sa kanyang mga mata ay may isang bagay na bago, isang kislap ng katapangan. Anak, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Doña Victoria, na wala ang kanyang pagkakalma. Hindi pinansin ni Marco ang kanyang ina. Tumingin siya sa mga miyembro ng board at pagkatapos ay kay Celeste. Ako po ang may kasalanan ng lahat, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Ang buong silid ay natahimik. 10 taon na ang nakalipas, patuloy ni Marco, iniwan ko si Celeste noong nalaman kong buntis siya. Pero hindi dahil sa ayaw ko. Iniwan ko siya dahil pinilit ako. Pinilit ako ng sarili kong ina. Lahat ng mata ay bumaling kay Doña Victoria, na ngayon ay namumutla na parang papel. Marco, tumigil ka. Mga kasinungalingan, sigaw nito. Hindi ito kasinungalingan, ma, sagot ni Marco. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, sinagot niya ang kanyang ina. Inalok mo ako ng pera at ng tiket para takasan ang responsibilidad ko. Tinakot mo ako na sisirain mo ang buhay ni Celeste. At ako, dahil duwag ako, sumunod ako sa'yo. Ang lahat ng chismis na naririnig ninyo ngayon, laban kay Celeste, gawa-gawa lang niya yan para pagtakpan ang mga kasalanan niya at protektahan ang pangalan ng pamilya. Si Celeste ang biktima dito. At ako ang naging instrumento para saktan siya. Isang-isang ibinunyag ni Marco ang lahat. Ang kasunduan nila ni Isabelle. Ang pagpapanggap. Ang mga kasinungalingan. Si Doña Victoria ay napasandal sa kanyang upuan, hindi makapaniwala. Ang kanyang anak, ang kanyang sunod-sunurang anak, ang mismong sumisira sa kanya sa harap ng lahat. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Nang matapos si Marco, ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Tumingin si Ing Ledesma kay Doña Victoria na may pagkadismaya at pagkatapos ay kay Celeste. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-unawa at hiya. Doktora Reyes, sabi ng chairman, ang boses ay mas magalang na ngayon. Sa ngalan ng board, humihingi kami ng paumanhin.
Malinaw na nagkamali kami ng paghatol. Pagkatapos ay bumaling siya sa lahat. This meeting is adjourned. At Doña Victoria, I think it's best if you leave. Napatayo si Doña Victoria, ang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Tiningnan niya si Marco pagkatapos si Celeste at si Rafael. Walang sinabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nangako ng paghihiganti. Mabilis siyang lumabas ng silid. Naiwan si Celeste na nakaupo, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Tumingin siya kay Rafael nang umiti sa kanya. At pagkatapos ay kay Marco na nakatingin sa kanya na mailuhang dumadaloy sa mga pisngi. Nakatayo siya ngayon sa gitna ng katotohanan na palaya mula sa mga tanikala ng kasinungalingan. Bumaling muli sa kanya ang chairman. Dr. Reyes, the board is ready to hear your final word. Anong gusto mong mangyari? Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Ang kapangyarihan ay nasa kanyang mga kamay na ngayon. Sa harap ng buong board na maihawak na kapangyarihang magpasya sa kapalaran ng mga taong nanakit sa kanya, isang bagay lang ang hinanap ni Celeste sa kanyang puso. Hindi paghihiganti, kundi kapayapaan. Ang gusto ko lang po, sabi niya, ang boses ay kalmado at buo, ay ang bumalik sa pagiging doktor. Ang alagaan ang aking mga pasyente. Iyon lang po. Walang hininging kapalit. Walang sinumbatan. Isang simpleng hiling na nagpakita ng kanyang tunay na karakter. Ang board, na puno ng paghanga at hiya, ay agad na ibinalik ang kanyang posisyon at nag-issue ng isang formal na public apology. Ang pangalan ni Celestina Reyes ay nalinis. Kinabukasan, nagkita sila ni Marco sa isang coffee shop, hindi ang dati, kundi isang bago, isang neutral na lugar. Ito na ang kanilang huling pag-uusap. Salamat, Marco, sabi ni Celeste. Sa pagsasabi ng totoo. Iyon ang pinakamaliit na magagawa ko, sagot ni Marco, nakayuko. Celeste, alam kong huli na ang lahat pero sana balang araw, mapatawad mo talaga ako. At sana makilala ko ang anak ko. Tiningnan ni Celeste si Marco. Hindi na galit ang nararamdaman niya. Hindi rin pag-ibig. Kundi isang uri ng malungkot na pag-unawa. Pinapatawad na kita, Marco, sabi niya, at sa pagsabi noon, naramdaman niya ang isang mabigat na kadena na nalaglag mula sa kanyang puso. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Para sa kapayapaan ko. Huminga siya ng malalim. Tungkol kay Miguel, kailangan ko munang pag-isipan. Ang kapakanan niya ang pinakamahalaga sa akin. Bibigyan kita ng balita balang araw. Pero sa ngayon, kailangan nating parehong maghilom. Tumango si Marco, tinatanggap ang desisyon. Alam niyang hindi niya maaaring pilitin ang mga bagay na siya mismo ang sumira. Umalis si Celeste sa coffee shop na iyon na may gaan sa kanyang dibdib na 10 taon niyang hindi naramdaman. Ang nakaraan ay hindi na isang multong humahabol sa kanya. Isa na lang itong lumang litrato, isang alaala ng isang laban na kanyang naipanalo. Ang pagbabalik niya sa ospital ay ibang-iba. Sinalubong siya ng mga ngiti, mga totoong ngiti. Ng mga pagbati. Ng mga paumanhin. Ang respeto na dati niyang inaasam ay kusa ng ibinibigay sa kanya ngayon. Nang hapong iyon, lumapit sa kanya si Rafael habang nag-aayos siya sa kanyang klinika. Kumusta ang unang araw pabalik, tanong nito, nakasandal sa may pinto. Payapa, sagot ni Celeste, umiti. Salamat sa'yo, Raf. Salamat sa'yo, dahil pinakita mo sa akin kung ano ang tunay na katapangan, sabi ni Rafael. Lumapit ito sa kanya. Celeste, alam kong marami kang pinagdaanan. At handa akong maghintay. Kahit gaano katagal. Basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Tiningnan ni Celeste ang mga mata ni Rafael. Ang mga matang dati malamig ay ngayon puno na ng init at katapatan. Dito, sa tabi ng lalaking ito, naramdaman niya ang isang uri ng seguridad na hindi niya kailanman naramdaman noon. Hindi ito ang pag-ibig na nangangako ng mundo. Ito ay isang pag-ibig na handang tumayo sa tabi niya habang inaayos niya ang sarili niyang mundo. Hindi mo na kailangang maghintay, mahina niyang sagot. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. Dahan-dahan itong hinawakan ang kanyang kamay. Tama. Perpekto. Ang huling eksena ay hindi naganap sa isang magarbong restaurant o sa isang romantikong lugar. Naganap ito sa isang ordinaryong parke sa isang maaraw na hapon.
Tumatakbo si Miguel, tumatawa ng malakas habang hinahabol siya ni Rafael. Mahuhuli na kita, superhero, sigaw ni Rafael, na kunwari ipagod na. Hindi mo ko mahuhuli, mas mabilis ako, sagot ni Miguel. Nakaupo si Celeste sa isang bench, pinapanood sila. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay ang pinakamagandang musikang narinig niya. Ito ang pamilya. Hindi ito nabubuo sa dugo o sa apelyido. Nabubuo ito sa pagpili, sa pag-aalaga, sa pagmamahal. Biglang kinarga ni Rafael si Miguel at isinakay sa kanyang balikat. Naglakad sila pabalik papunta kay Celeste, parehong tumatawa. Nang makalapit sila, tumingin si Rafael kay Celeste, ang mga mata nito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. So, tanong nito, ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Ano na plano natin para bukas? Tumingin si Celeste sa dalawang pinakamahalagang lalaki sa buhay niya. Ang kanyang puso ay puno. Ang kanyang kaluluwa ay buo. Ngumiti siya, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang ngiting sumasalamin sa lahat ng kanyang pinagdaanan at sa lahat ng magandang nag-aantay. Ang simula ng lahat, sagot niya. Ang simula ng kanilang kwento. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Celeste, Rafael, at ng kanilang bagong simula. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwento ni Celeste, hindi ko maiwasang damhin ang bawat sakit, bawat luha, at bawat munting tagumpay na kanyang pinagdaanan. Nais kong lumikha ng isang kwento na hindi lamang tungkol sa isang sawi na pag-ibig, kundi tungkol din sa hindi matatawarang lakas ng isang babae at ng isang ina. Isang kwento na magpapakita na ang mga sugat ng nakaraan ay hindi hadlang para makamit ang isang masayang kinabukasan. Ang pagpapatawad, tulad ng ipinakita ni Celeste, ay hindi laging para sa taong nakasakit sa atin. Kadalasan, ito ay isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili, isang paraan upang makalaya mula sa bigat ng galit at makahanap ng tunay na kapayapaan. At ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay hindi dumarating na parang isang bagyo na wawasak sa lahat. Minsan, dumarating ito ng tahimik, tulad ni Rafael, isang kamay na handang humawak sa iyo sa gitna ng kaguluhan, isang pusong handang maghintay at umunawa. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Celeste. At sana, mag-iwan ito ng isang paalala sa ating lahat na kahit gaano kadilim ang kahapon, palaging may pag-asang nag-aantay sa pagsikat ng bagong umaga. Muli, mula po sa aking puso, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa ating susunod na kwento.